Marami ang nagtatanong sa akin dati na malapit naman sa akin, beyond politics naman yung relasyon namin. Kasi siyempre, marami akong mga kakilala na talaga nakipaglaban sa mga pinklawan ng eleksyon. At marami rin naman ako friends na pinklawan na nag-usap-usap lang kami tapos na yung eleksyon. Hindi ko naman sila kinakausap, hindi ko sila inaaway. Yun ang pangit sa politics, it divides families or friends, ganyan minsan, kung minsan, ano. But ito kasi, sabi niya, the true enemy is not the president but the House Speaker. Kasi nga, comment ito dun sa hearing wherein nagsasalita si Amy Marcos na dun sa mga 20 million ba yung nabanggit niya kada kongresista, inaalok dun sa People's Initiative. Diba siya gano'n, nangurakot sila, nag-aalok para pumayag sa People's Initiative. Parang ganyan. Ngayon, ipagpalagay na natin mabait si BBM. Kasi kinampanya ko yan eh. Kaya nakaka-disappoint isipin na siya ay demonyo. Pero bakit ako nagagalit sa kanya ngayon? Namumuhi ako sa kanya na parang level ng buwisit ko kay Trililing. Kasi he is weak. Kunwari mabait ka, posibleng di mo alam yung pinagkagagawa. Kunwari, we follow the narrative na ang salbahe ay yung pinsan mo at yung asawa mo. Ikaw yung presidente. Wala naman dapat magagawa yung mga lintik na yun na hindi mo gusto. So kung kunwari hindi mo gustong tirahin si Inday Sara or whatever, you allowed it. There is an omission. Diba? Parang ang krimen kasi, act. Isang act na illegal or omission. Meron kang dapat legal na ginawa pero hindi mo ginawa. Di ba? Meron kang anday mo hindi ginawa. Ako tahimik lang. Di naman ako dapat nakikipag-away dyan. Bugok. You are the president. What you say becomes the policy of the government. Pagka ikaw, tinitira ka, hindi ka sumasagot, may time na okay lang, may time na hindi na. May mga dapat ka na sagutin, kagaya pag tinanong ka na siya napunta yung totoo ba nagbenta kayo ng gold? Anong nangyari sa PhilHealth? Anong nangyari dun sa flood control? Yun lang talaga yon, binangga ng barko. O si Inday Sara, yung confidential funds niya, gigisahin namin. Dapat nagsasalita ka. Di ba? Sa mga ganong issue, dapat kumikibo ka. Kasi ikaw ang naging style mo. Pag hindi mo kayang sagutin yung issue, alam mong wala ka maisasagot na tama, hindi ka magkikibo. Which means, wala kang sagot na wala kang valid. Kasi sabihin mo, ako kasi tahimik lang ako nagtatrabaho. Anong trabaho ang ginawa mo? Compared dun sa nagdaang administrasyon, ang dami-daming kriminal ngayon, ang dami-daming addict ngayon, dami-daming magnanakaw, ang dami-daming nawawalang bata, mahal-mahal ng bigas. Anong ginagawa mo? Doon tayo sa totoo. Compared doon sa panahon ni Rodrigo Duterte, layo. Focus ka sa pagpapaganda ng Pilipinas, nagkakagulo na and you're not doing anything about it. They are persecuting Inday Sara, si Kibuloy, pinersecute. Duterte, sinisiraan nila. Ang ginawa nyo kasi pag hindi umubra yung taktika nyo, bigla kayong kakambyo na, huwag na natin pag-aksayan ng oras yan, pero napag-aksayahan nyo na. Huwag natin pag-aksayahan ng oras yan, pero pinag-aksayahan nyo na. Yung nga lang, nagmukhang tanga yung mga alipores mo. Tingnan nyo yung katarantaduhan nyo sa bayan. Sad to say, may mga napapaikot kayo. Pero, pare-parehas lang kayo.